the discussion of this concern is already moot and academic in as far as the Committee on Public Account is concerned. With all due respect, I beg to disagree, Mr. Chair, simply because... Para ma-aresto ka, kasi daw for fake news, kailangan po may batas yun. Kailangan i-criminalize muna nila yung dissemination of fake news. Ang punto dito is kailangan may intensyon, may criminal intent, may batas, at may act. Wala pa pong batas. If that is the case, then Luis Roe would be the one to be imprisoned first. And that will be challenged dahil that is unconstitutional. That goes beyond the basic human rights. Kailan mo pa dineclare na martial law na? Paano yung mga pumupuri sa'yo na fake news din na sinasabi, slim ka? Congresswoman Luistro, hindi kami magsisinungaling sa'yo. Yung tungkol sa'yo, sasabihin namin ang katotohanan tungkol sa inyong lahat dyan. Don't worry. Pero alam namin kung sino yung may mga kabit, pero... Ang panawagan ko lang kay Congresswoman Luistro is to go back and study constitutional law once again. Gusto nila ng warrantless arrest for fake news na hindi pa dinefine, wala pang batas, violation of our constitutional rights. Tapos, ayaw nila ng death penalty sa plunder. Let that sink in. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago ang ani, nakapag-ani na tayo. So, not it the, okay. It's, there's hindi. Sa milyonaryo, sama-sama tayo, babago nila, milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay ho. Kamusta? At heto, nagbabalik na naman ho tayo. Ang hindi pa po nakatulog, hala sige. Manood na ho kayo dito mga kabalitaan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para ho tayong lahat laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At the same time, like, comment at i-share nyo po mga kabalitaan. And then, pindutin ang notification bell para tayong lahat ay mapapanood at malaman ang kaganapan ho mga kabalitaan. At huwag niyo pong skip yung ads na inyong mapapanood sa bawat video na inyong papanoorin dito sa ating munting bahay. At maraming salamat din ho mga kabitaan sa tumataas na mga subscribers ho natin ngayon na meron na ho tayong 46,568 subscribers. At babatiin muna natin yung ating mga masugid na tagapanood mga kabalitaan. Matsalam sa inyo mga regular viewers natin, subscribers, lalo na ho yung ating mga moderators at Team Replay. Thank you. At the same time ho, si Mami Rose at Daddy Berting dyan sa Cebu City. Tobias mga kabitaan sa Cebu City, matsalam ho sa walang sawang panonood at suporta. Lahat ng mga OFW, Overseas Filipino Workers, saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang bagong bayani ng Pilipinas. Matsalam sa inyo lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman ho sa ating programa, ang reaction video dito lamang ho sa Danagan Balita News Update. Tahimik lang daw tayo, huwag na mag-ingay. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa apoy. Ito na ang kwento ng bayan, huwag magpapaloko. Ay kung raw ang sagot sa fake news na laganap. Pero bakit parang kritiko lang ang gusto nilang busalan? Mga vlogger at influencer tinuturo nilang salarin. Pero sa mga galawan nila, hindi tayo pwede manahimik na lang. O ang mga politiko na akala mo'y banal, puno ng korupsyon, kalawan ay by scam. Sila may kapangyarihan, sila rin ang huwad. Huwag nila tayong takutin dahil ang bayan ay galit. Ayaw nilang mapuna
Waring totoo. Alright, so ngayon po mga kabayan, pag-uusapan naman natin itong parang peace rally din ata to ni Congressman Marcolita diyan sa Sandigan Bayan mga kabalitaan. Tingnan nyo po, napakaganda ho mga kabalitaan. Yun napakaganda. Sagip Party List. Ay, butuhan nyo rin pala yung Sagip Party List ni Congressman Marcolita mga kabalitaan. Hindi ho natin nasama pala, no? May Sagip Party List mga kabalitaan. 4 na ho yung dadalhin ho natin, yung Sagip Party List ni Congressman Marcolita, yung Duterte Youth Party List, pati na yung Ipano Party List at Bisaya Youth Party List mga kabalitaan. Diyan sa inyong makikita sa ating screen ho ngayon, yan po ay mga dadalo ho sa rally ho na gaganapin o naganap na ho pala ito. Kaninang umaga, medyo madaming tao ho mga kabalitaan, no? Hapon na ito nasimulan. So makikita ho natin mas marami pa. Mas marami pa ang mga dumalo sa rally ho ni Congressman Marcolita kaysa sa mga nagrally hong Makabayan Block at itong rally at parang nagkakaisa ho sila dito ni Shelo Magno mga kabalitaan. Napakalayo ho sa katotohanan. Talagang malayong-malayo ho sa katotohanan mga kabalitaan. And of course, no, mamaya ay yung topic ko natin pala dito kay patungkol ho itong kay Castro, si Luis hindi Castro pala, si Luistro. Lagi akong nalilito sa dalawa eh. Si Congresswoman Luistro mga kabaitan ay talagang tinapatan ho ng mga DDS vlogger. Nagiging tanga ho mga kabaitan kung usapin yung batas. Mantakin nyo po dito mga kabaitan ay gusto nilang magkakaroon ho ng warrantless arrest sa mga taong sa mga vloggers na gumagawa di umano ng fake news. Parang hindi na nila nirerespeto yung ating batas mga kabalitaan. Parang nilalagay na ho nila sa kanilang mga kamay. So dito mapapanood ho natin maya-maya ho yung banat ng mga DDS vloggers. Pahiya ho dito si Luistro, si Luistro mga kabalitaan. At itong si Marcolita ay talagang binara na naman ho itong si Luistro. Nagmamarunong, pa-English pa mga kabalitaan eh. Pero nakakasuka yung boses nitong congresswoman na ito mga kabalitaan. Kumbaga nandidiri ako pag naririnig ko yung boses nito eh. So pakita muna natin itong kaganapan dyan sa plenaryo ng House of Representatives sa mga kabaitan. Ito po, panoorin natin dito. Marcolita, but it is the humble submission of this representation that the issue being raised is a matter which falls under the jurisdiction and concern of the Committee on Rules, which apparently referred this inquiry in aid of legislation to this humble committee. So, with all due respect, Honorable Marcolita, I believe that the discussion of this concern is already moot and academic in as far as the Committee on Public Account is concerned. With all due respect, I beg to disagree, Mr. Chair, simply because I think before the resolution was filed, there should already be a contemplated legislative purpose. That was the postulate given by no less than the former Chief Justice. The reason being that if there is no legislative purpose, we will be concentrating on matters that may not be related to that purpose. As a matter of fact, one of the other limitations set out in this case is the pertinency of the question asked. This is related to the first. Why? If we have no existing legislative purpose, the questions that may be asked could be anything. It would be a wayward questioning until probably somehow one may think of something that could be a subject of legislation. That is not the case. I think this particular pronouncement of the former Chief Justice is designed to guide us. I think that should be the golden standard. There should be a legislative purpose, because if we do not have, we would not be able to at least formulate the kind of questions that we would like to ask. Like what? Maybe we will, as a matter of fact, again, with all due respect,
The exercise of the inquiry of legislative purpose is rooted in Article 6, Section 21 of the Philippine Constitution. But there is another one. There is another function which is related to that. This is the oversight function, which is in Section 22 of the same article. Iba po yung oversight, iba po yung inquiry in aid of legislation. I think that is the distinction here. We should be guided by that. So kung wala pong contemplated legislative purpose, baka kung saan-saan po tayo. Ang gusto po natin, diretso. We should be focused, Mr. Chair. This is the kind of hearing that we would like to do in the first place. Ngayon po mga kabalitaan, nakita nyo po kung paano binaraho dito si Luistro mga kabalitaan. Nagmamarunong na eh. Iba talaga pag si Marcoleta ho, pag nagsalita na ho dyan, kahit sa ang plenaryo ho, ay talagang mas starstruck ho itong mga kasamahan niya dito. Hindi na ho umiimik, nakikinig na ho. Especially pag legal remedy ho yung pinag-uusapan, solusyon para sa isang usapin na kung saan ay kailangan ho bigyang linaw at nararapat na sundin kung ano po yung mga rules and procedures ho dyan sa kanilang komitiba at kung ano man yung pinag-uusapan. Pero pag si Marcoleta na po nagsasalita, ay talagang tameme ho sila dyan lahat mga kabalitaan. Walang nag-o-oppose. Yung iba siguro mag-o-oppose para lang i-distract yung si Marcoleta at para i-divert yung usapin na maputol. Kasi nga, pag nalaman ho nila na talagang dihado sila, ay guguluhin ho nila si Marcoleta dyan mga kabalitaan. Pero sa puntong ito, mismo si Luistro, hindi nakapag-object sa sinasabi nito. Walang response, walang resback. Dahil talagang nakikita ko ni Luistro na pag lumaban ako dito, yari ako dito, mapapahiya ako mga kabalitaan. Yun ang iniiwasan mga kabalitaan ni Luistro dito. Kasi nagmamarunong nga eh. Lalo na ho dito mga kabalitaan sa mga DDS vloggers na kung saan ho ay siya sinabi dito na magkakaroon ng warrant, may direktiba mula sa kanya na magkakaroon daw ng warrantless arrest sa mga vloggers na kumakalat daw sa mga peaking impormasyon. At noong sinimulan yung unang pagdinig dyan sa TRICOM vloggers hearing, ay hindi pa rin malinaw kung ano ba yung description, ano ba yun, paano ba intindihin yung fake news at saka yung tinatawag na malinformation, misinformation, disinformation, at kung ano-ano mga kabalitaan. Kahit sila nga hindi nga nila alam dyan sa TRICOM mga kabalitaan. Kasi sa bagay, malaking tulong din yun para malaman din ng ibang mga vloggers kung anong kahulugan ho ng mga katagang iyon. Pero sa puntong ito, ipapakita ho natin kung paano ho nilampaso itong si Luistro, paano ba sinupalpal ng katotohanan at paano ho binihisan at hinubaran sa mga sinasabi niya na kung saan ay talagang sa labag naman ho sa human rights, sa ating fundamental rights mga kabalitaan sa saligang batas. Ito, panoorin at pakinggan ho natin to dito. Phillips, nabanggit daw kanina sa hearing ni Representative Luistro encouraging the PNP or our policemen for warrantless arrest sa mga fake news peddler. Concern lang daw siya, so she's asking, is this possible? Okay, hindi po pwede. Unang-una, para ma-aresto ka, kasi daw for fake news, kailangan po may batas yun. Kailangan i-criminalize muna nila yung dissemination of fake news, number 1. Number 2, ang criminal laws dito sa Pilipinas, kailangan, so aside from batas, kailangan may act at kailangan may malice. Okay, Regents, pero ibang usapan yun kasi kailangan yan sa batas. Ang punto dito is kailangan may intensyon, may criminal intent, may batas, at may act. Wala pa pong batas. So, paano magwa-warrantless arrest? Ang problema dun sa statement ni Congresswoman Luistro, sila po yung tagagawa ng batas. So,
Diba? Ang kakulangan po, wala sa PNP. Parang, gulat naman ako dun, sir. If I may Nagulat add, si Attorney if that is the Cruz. case, then Luis Roe would be the one to be imprisoned first. Why? Nakita ng buong Pilipinas na she was insinuating that it was during Duterte's time that he bombed the cathedral in San Pedro and the mosques in Davao. So it was her. It came directly from her mouth. So if that's the case, then if my warrantless arrest for fake news peddlers, then I think si Luis Roe yung mauna. Yeah. Kaya si Luis to dyan, mga kabaitaan na. Puro mga matatalino yung dinis vloggers dito eh. Talagang hindi talaga makakaano dito, makakaalma si Luis to, mga kabaitaan. Lalo na ho pag si Doc Badoy yung magsasalita. At itong si Binag, Kati Binag, at si Crisette Laurito Chu. Nako po. Hello, yan. Kasi yung point na yun na warrantless arrest for fake news, even if mag-legislate siguro si Congresswoman Luistro, that will be challenged dahil that is unconstitutional. Di ba? That goes beyond the basic human rights. Ano yan? Ano na ba tayo? Are we in martial law? Ano na? Kailan pa dineclare ni Congresswoman? Kailan mo pa dineclare na martial law na? Grabe naman. Ano yan? Masyado ba kayong apektado sa fake news? Kaya kayo nagkakaganyan? Lifestyle. Paano yung mga pumupuri sa'yo na fake news din na sinasabi, slim ka? Paano yun? Tama yung sabi ni Mark, no? It's unconstitutional. Paulit-ulit din niyang binanggit ni PRRD during his time na hindi pwedeng i-regulate nga yung fake news. What more pa yung arestuhin? Diba? It's not, it is against the Constitution. Huwag pag-alala si, ano pangalan? Luistro? Ha? Si Congresswoman Luistro. Hindi kami magsisinungaling sa'yo. Yung tungkol sa'yo. Sasabihin namin ang katotohanan tungkol sa inyong lahat dyan. Don't worry. Tayo kayo dyan. Actually, sa totoo lang, marami kaming alam na mas grabe pa. Hindi lang namin masabi out of respect. Pero alam namin kung sino yung may mga kabit. Pero kasi that's outside their trabaho. Pero kung personally nila kami, ang sa akin lang din is, Luis Roe is a lawyer. She knows the constitutional bound of what she's saying. But now, she disregards the constitutional aspect of the law to serve herself. Because part nga siya sa maybe Quadcom or the HOR. So, ang panawagan ko lang kay Congresswoman Luistro is to go back and study constitutional law once again. Kaya siya doon. Nako, tinuruan pa sinabihag. Ay, mag-aral ka, balikan mo yung ano mo, pag-aralan. The problem is the Philippines is fast turning into a country that's not governed by laws anymore. And the top lawbreakers are themselves the lawmakers. That's the problem. They want to turn this country into a lawless country. But it will be the Filipino people that will prevail. May dadagdag din ako. Gusto niya ng warrantless arrest dun sa fake news. Tapos ayaw nila ng death penalty sa plunder. Bakit? Nasaan yung, di ba, nakikita niyo yung disconnect? Gusto nila ng warrantless arrest for fake news na hindi pa dinefine, wala pang batas, violation of our constitutional rights. Tapos, ayaw nila ng death penalty sa plunder. Let that sink in. Thank you.
At Hindi saka talaga. isa pa po, kung nakikita nyo, ang mga pinupost po namin or nilalagay namin sa mga social media platform namin is galing lang din ho sa kanilang mga post. Like po yung katulad ng yung BICAM scandal na aming pinaglalaban ngayon is galing din ho sa mga kamaliang sila mismo may gawa. Na sila rin naman nagagalit because binubulgar namin. Bago binulgar muna ni PRRD at saka ni Congressman Ungab, nagpapasalamat po tayo at ang buong mamamayang Pilipino na lumabas po itong lahat. Second, hindi ho kami namemersonal. Binabase lang ho namin kung ano yung nakikita namin, nababasa namin at napapanood po namin sa kanila ring live hearing kung paano ho nila dinedemoralize, iniinsulto ang men in uniform. Pag hindi nila nakuha ang sagot na gusto nila, sinungaling na. Kapag hindi nila nakuha or hindi nila na-convince yung kanilang resource person, iko-contempt na nila. So, saan tayo pupunta? We are actually, they are supposed to be our legislator. Dapat sila ho mismo ang nagpapatupad ng batas at sumusunod sa tamang batas. Pero sa ating nakikita right now, sila ho ang lumilihis or hindi tumutupad or sumusunod sa ating konstitusyon. Kami ho nagsasalita lamang kung ano ho ang nakikita namin. It's all recorded. Recorded ho yan, may video ho kami, nire-share lang namin. Even when we question yung kanilang wealth, nakikita ko di ba? Ang mamahal na relo, meron silang mamahaling cars. Magkano lang ang sweldo ng isang congressman? Para ma-afford mo yung ganun. Kunwari, may 3 milyon kang halagang relo, or sabihin natin 2 milyon na lang. Magkano ang sweldo ng congressman? 300 right now? 300, right? So, 300,000 in 10 months is like 3 million. 10 months yun. So, bibili mo yun ng relo na halagang 3 milyon in 10 months, paano ka? Saan ka pupunta? Tapos nag-umpisa kayo sa ordinaryo. Ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, tapos after 2 years, biglang ang bongga-bongga mo na. Sarap naman ang buhay mo. Di ba? Sa atin naman to, takso ng bayan yan. Yun ho yung katotohanan. Yun again, the House of Representative is House of the People. Hindi ho inyo yan. Yung posisyon nyo ay pahiram lamang. Hindi ho kayo permanente sa inyong inuupuan. And sana, yung hindi naman ho namin nilalahat ang mga nakaupo dyan sa Congress and even sa Senate, no? Alam din namin na meron po dyan na matitino at maayos. And sana ho, para po talaga kayo sa mamamayang Pilipino, ipagtanggol nyo ho ang kaba ng bayan. Ituwid nyo ho ang mali. Manindigan ho kayo. Kasi yan po ang pinangako nyo nung kayo ho ay tumakbo bilang politiko. So yun lang naman. And dun sa mga nananahimik ho, tungkol sa BICAM, nasan po kayo? Bakit hindi ho kayo nagsasalita sa mga senador na nakakita ng mga blanco, papeles ng BICAM? Hindi naman po natin pinag-uusapan ng GAA, malinaw, BICAM. So sana ho, kayo, magsalita ho kayo at para maniwala ho kami na yung mga tumatakbo or nakaupo dyan sa pwesto ngayon is para sa mamamayang Pilipino at para sa yung layunin nila is para sa ikabubuti ng ating bayan, hindi para makaisa or magnakaw sa kaban ng bayan. Salamat po. Alam nyo, nakakatuwa yung ano ni Congressman Luistro, no? Patungkol doon sa, ang gusto niya, arestuhin yung nagkukumit di umano ng fake news. Ang tanong ko, Congressman Luistro, yung bang pagiging drug user ni Bongbong Marcos ay fake news? Yun ang itatanong ko sa iyo. Sapagkat yung pagiging drug user niya, ito yung resulta ng isinagawa kong investigasyon noong ako ay nandoon sa PIDEA. Ngayon, para patunayan ninyo na yung sinasabi ay fake news patungkol kay Bongbong Marcos, bakit hindi ninyo kumbinsihin na ito ay sumailalim sa hair follicle drug test para malaman natin kung sino ang fake news? Yun.
Talagang binabanatan si Luistro dito mga kabalitan. Hindi na makapagsalita mga kabalitan si Luistro sa mga oras na ito. Ay, may isa daw si... Yo, speaker, may kinig ka, huwag kang magbulag-bulagan. Sa bawat sinabi mo bayan mo'y tinatapakan. Sabi mo boss, aming blind followers. Ngayon maririnig mo, galit na umaalo. Hindi ako trolls, isang mamayan may karapatan. Pilipino ako, DPP, di bulag sa inyong kahayupan. May pakialam sa kinabukasan ng ating sambayanan. Di kami takot, ilantad ang katotohanan. Speaker of the crocs, sabi mo kami blind followers. Pero sino ba ang bulag at bingi sa sinisigaw ng bayan? Kayo'y gumagawa ng takot kasi nungalingan ng puhunan. Tinatawag kaming trolls upang paktakpan ang galit ng bayan. Hindi ako trolls, ako'y Pilipino na may pakialam. Hindi ako trolls, ako'y butante. Hiningian nyo ng boto, tandaan. Huwag mong kalimutan, kaming tinawag mong trolls. Ang nagpanalo sa boss mo, sa kanya buong bansa na loko. Alright, so napakaganda ho yung mensahe ng awit na ito mga kabaitan. No? Tamang-tama ho sa usapin ho natin. Kasi nga, fake news peddlers yung pinag-usapan ay itong si Castro ay puno ng panginginsulto ho ng mga matatalinong DDS vloggers mga kabalitaan. O ano? O kahit gaano pa kayo, kahit gaano kayo karami dyan, pero pag idealismo, utak, talino yung pag-uusapan ho, wala ho kayo sa mga DDS vloggers. Lalo na ho, yung mga bangag vloggers, nako, wala ho tayong nakikitang mga matatalino ho dyan. Puro ho mga, sila yung totoong fake news peddlers mga kabaitan. Dahil tayo ay may pakialam sa ating bayan, ipinaglaban ho natin yung katotohanan. Dahil kitang-kita naman ho natin mga kabaitaan kung papaano na ho tayo, papaano na ho binastos yung ating saligang batas, papaano na ho niwalang respeto ang mga mamamayang Pilipino, tinanggalan na ng bawat karapatan ho natin, ay sila na ho dapat ang, kumbaga sila na ang naghari-harian dyan. Kung may bumabati ko sa kanila, nagagalit at ipapatawag, i-cite in contempt. Pag hindi ho sila nakikinig dyan, sa mga sinasabi at sa tingin nila ay hindi akma sa kanilang kagustuhan, sigurado ho may kalalagyan ho yung ating mga resource persons. Hindi lang ho yung mga resource persons, kundi tayo posible hong mga simpleng mamamayan ng baniya sa bayan ni Juan mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong ating reaction video ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe mga kabalitaan at pindutin ang notification bell dahil yan po ang paraan na para agad-agad kayong ma-info or malaman kung anong mga kaganapan sa ating lipunan. Matsalam ho sa 46,569 subscribers! Alright, so dito na nagtapos yung ating reaction video. Magbabalik ko tayo ilang mga oras at lagi ho kayo tumambay sa ating bahay para ho kayo nagtatanong, Kuya, paano ba tumambay sa bahay nyo? Natatawa ako sa tanong na yun. Sabi ko, ibig ko sabihin, tumambay, i-subscribe nyo na yung ating bahay. Kasi pag nakapag-subscribe ka na at napindot mo na yung notification bell, i-all mo lang para lahat yung mga video at mga latest uploaded video, mapapanood nyo na. So, yun pong ibig sabihin natin, pag napanood nyo na, yun, nakatambay na ho kayo sa ating munting bahay, mga kabalitaan. Alright? So, anyway, hindi ako magtatagal. Maraming salamat to. Sana nagustuhan nyo po itong reaction video natin. At sana tuloy pa rin po yung ating suporta. Huwag kalimutan, bago magkaroon tayo ng midterm elections sa 2025, sana ho, umabot na ho tayo ng 50,000 subscribers at 100,000 subscribers. So, para naman, mga kabalitaan, bago matapos ang taong 2025. Para ho, tuloy-tuloy lamang ho ang ating pagbibigay ng mga sapat, totoo at komprehensibo na mga impormasyon na dapat ho nating malaman dahil ang karamihan sa mga impormasyon na ating ibinabato sa inyo ngayon ay hindi ho mapapanood sa mainstream media. Kaya maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga nanonood at subscribers, lahat ng mga moderators ho natin at lalo na ho yung mga pasimple lang, yung mga silent viewers natin. Matsalam sa inyong lahat. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang bawat mamamayang Pilipino. To God be the glory. Mama, chip chip. Mwah! Peace out.